5-69 sa mamumuno ni Miguel Lopez de Legazpi. Bitbit ng kanyang grupo ang Santo Niño patungo sa Luzon. Naisipan din ng mga Kastila na ilipat ang sentro ng kapangyarihan ng Espanya sa Maynila. Nakaharap nila ang naong hari ng Tondo na sila Kantula. Nakalauna din nagpapabinyag bilang Kristiyano. Pagkatapos ng mga kaganapan, ganap lang ibinigay ang Santo Niño sa hari ng Tondo. At sa mismong kinatatayuan ng tahanan o kaharian nila Kantula, doon naisipang tayo ang simbahan ng Santo Niño ni Tondo. Sa paglipas ng maraming taon, ay mas iningatan at pinalagahan ng mga taga-Tondo ang Santo Niño. Inaayusan at pinilisan ng pilak na nilulunglong sa inuno ng ginto. Kaya't ito'y naging takumpansin sa mata ng mga masasamang loob, pinag-iintinisan at ninakaw sa loob mismo ng simbahan. Hulyo 14 taong 1972 na maganap ang makasaysayang pagkawala ng Santo Niño ni Tondo. Sa taon na nasabi, isang napisalang bagyo ang humagupit sa mga lalawigan sa Luzon. Kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan, ay walang humpay na nanalangin ng mga denoto ng Santo Niño na muli itong maibalik sa kanyang harian. Isa ang naong alkaide ng Maynila ang tumulong manawagan upang maibalik ang Santo Niño nang sa ganon ay mapigil na ang dilubyong kanilang kinakaharap. Nung araw, sa tulong ng dating unang kinang at presidente ng ating bansa, ay unti-unting nakita at naibalik ang magkakaiwalay na parte ng Santo Niño at muli itong binuo. Agosto 2, taong 1972, nang ipresisyon mula Malacanang pabalik sa dambana ng Tondo ang Santo Niño at namuling may balik ang imahe sa kanyang harian. Ay milagros ang araw at tumigil ang pagbuhos ng malakas na ulan. Santo Niño ni Tondo ay tinawag na Lakbayang Festival. Lakbayang nahamo sa salitang lakbay at sayaw. Kanina nagsama ng libo-libo mga deboto. Bitbit ng kaniga nilang Santo Niño na sila sabay-sabay sa sayaw. Pinagpupuri at mas madana sa mga hari ng Tondo.
Maraming salamat, Kalas Bayaw Festival from the City of